CIA Action Line, the Philippine Information Agency. Good morning sa itong mga suking tigpaminaw. Ganyan ng sabang higala sa kaminan si Lori B. Gabuli alang sa itong programa PI Action Line. Prepared the station links IC, Tatak RMN, ang Philippine Information Agency, kang PIA. Good morning kang sa among partner sa Pikas Lawak, Dudong Judy. Good morning. Happy New Year, Dong. Oh, Happy New Year. So we have ilang nights na lang. Ilang tulog na lang, and it will be 2014 no, 29:30. Okay, tatlong tulog na lang tonight, 13:31. So at og mahimo na og 2014 na dayon ta. So good morning usab sa atong masuking tigpaminaw din ha sa Palao Supermarket, ug usab sa wet market, poblasyon, o sa mga kasikbit nga lugar, sama sa Misamis Oriental. Abot po ta dito sa Miss Ok, na Misamis Occidental, o usab, sa matabok dito sa Bohol, kusog daw pa dito, no, sa Lanao del Norte, o Happy New Year, Advance Happy New Year, 2014. Kaalang ka natong tanan ug mahinaot nga peaceful ang atong pagsaulog katong mga paputok ana lang tas turutot no dili atos paputok kay delikado daghang mga disgrasya. So kita usab makita sa Ustream. Okay, naka-live pa. So atong mga suking tigpaminaw mananaway sa laing nasod o si Mami Razo sa Thailand. Good morning dia Rami, asubo sa Rose Thailand. Adlaw ba ron? Oh, sige. So dito magdugang mga galang atong bisita second time around. Correct. So ang din atong pag-isgutan sa mga updates sa mga kalihukan nga kaning about konsultasyon sa grassroots level, all about Bangsamoro Basic Law dinhi sa atong dakbayan og sa probinsya sa Lanao del Norte, of course with the partnership sa ZIZ, CPS Lanao Peace Partnership, no? Okay, so atong paminaw asab sa ikadang higayon ang atong Regional Coordinator Bishop Sulama Conference Youth Desk, Mindanao Tripartite Youth Core, o lain ang atong beautiful, she's very gorgeous kon kay karon fresh na fresh, si Miss Jana Jian Bakubo. Good morning, Jan. Advance Happy New Year. Okay, Ma'am Laura, advance Happy New Year po. Labi na sa tigpaminaw nato karon sa kahanginan. Salamat kaayo sa ikaduhang beses sa pag-imbita ka nako karon para paghisgot pod sa among mga kasanatian sa milabay pod na People's Consultation atong miaging petsa 4 hangtod sa 7 sa Disyembre. Gwapo kaayo kayo ni na kanang pagtapos sa tuig sa 2013. Hisgutan nato bago mo pakli ang sunod na New Year, which is 2014, atong kumustahon kung kumusta man ang consultation na among gitrabaho po dito labi na sa munisipyo sa Lalaog, Salvador, nakabahin kini sa probinsya sa Lanao del Norte sa kinatibuk-an pod na proseso sa series of people's consultation which has been part of the katong gisaad ngadto sa Bangsamoro Transition Commission nga mapangutana ang mga katawhan kung kumusta man ang ilang panlantaw kabahin sa Bangsamoro Basic Law. Okay, thank you kaayo Miss Jana. Ug usab uban ka nato. Also, gwapa gihapon. Kami tanan diri gwapa gyud. We have our documento of cluster 8. Cluster din siya, no? Yes. Okay, si Miss Jenny Chris, Jim. Ganun na Jan, karon Jim, si Jenny Chris mag dua. Okay. Good morning and advance Happy New Year. May buntag in advance Happy New Year. Okay, so ato nang hisgutan Miss Jan sa atong nahibaw-an na gid mo nagpagayon sa inyong mga konsultasyon sa grassroots, no? Okay. So for Lanao del Norte, atong hibaw-an nga gi-cluster kini pila ka sa usa ka cluster pila ka buok munisipyo.
Actually, 2 or 3 municipalities or 1 big municipalities. Depende sa ano man. Basta ang naging target in terms of resulta ni adto murag mokabat mga 800 individuals that have been consulted in 11 clusters, including ang pinakadako pong cluster ni ini ang katong sa diri part sa Iligan, kasi naman siya yung mga series of consultation even prior doon sa actual gid na scheduled on December 4 to 7 na naipag-surface out doon sa mga unsa ang mga huna-huna sa katawhan. Okay. So like sa inyong pagpagayon sa maong konsultasyon, how long will it take? Will it be a day or 2, 3 days? 1 day gid siya. 1 day, okay. Isa ka dakong adlaw pagsugod sa alas 8 hangtod sa alas 5. Ang uban gali na abdan pag mga alas 6 sa gabi tungod kay grabe pud ang kanang diskusyon sa mga katawhan, labi na kay among nasuta ngadto sa katilingban na dili lang basta pagpadayag sa ilang mga huna-huna kabahin sa Bangsamoro Basic Law, kundi ang pagpangutana pod kung unsa niya. So dito na mo gid na saluman ang realidad ba nga daghan pagid kaayo mga individual o mga grupo nga maski man sa massive information na nabuhat na sa isa ka tuig lugar nga pakiglambigid niini, daghan pagid ang wala na sayod even to the basic definition of this kung unsa ang Bangsamoro Tripartite, ang Transition Commission, ang kanang Bangsamoro Basic Law, unsa ning Bangsamoro in relation to ARMM. So naagalit mga ingon ni Ana. Okay. So kaning unsay composition sa atong mga participants, sectoral or unsay Yes, maayo ka na Ma'am Lor nga gi ato ni siyang hisgutan ani karon no. Yes, sectoral siya nga level, tapos naa siya sa leadership position. Labi na sa among kasinatian ngadto sa munisipyo na apil ang vice mayor sa munisipyo ng Salvador, ang iyang membro sa Sangguniang Bayan, mga coordinator sa mga social action centers, even yung mga president of the academe, kato mga na nag-iyag eskwelahan, nagpahigayon og mga educational institutions, youth leaders like sa federation na level, sa municipality na level, and even sa barangay na level. So kini amo gining gipaningkamutan nga matagaan og representation even sa municipal nga level nga makahatag og makapadayag og ilahang mga tingog ang katong mga gitawag natong naghandle sa mga posisyon na na siya influence sa tao. So like sa Salvador, when was that? December 4 po. December 4. December 3 na anami sa Kapatagan kay para sa among logistical preparations. Dayon sayo sa buntag sa petsa 4 hangtod sa hapon, tuan nami nagpaygayo na nag-facilitate. So I'm the team leader of the entire team, which actually composed of 5, including our documenters and my counterpart, which is a Muslim counterpart, Amaranao. Kasi gwapo ni siya karon Ma'am Lor katong pamaagi ba tong open space technology na gitudlo sa amo ni kanhing Mayor Franklin Quijano nga naghatag og kahigayunan sa dialogo sa katawhan. So motong even sa facilitation kay ako Bisaya man, so dili man ko maka-speak yun og katong Maranao. So I have my Maranao facilitator who would also have to speak sa ilang kagwalingong lengguwahe. Then appreciated kay siya even kay of course ang municipality of Salvador is Muslim dominated municipality. So nakita even sa vice mayor nga kanindot ba ani na maghisgot up gamit ang among kaugalingong pinulungan, which is very good. So ato lang lakbitan sa Makadyot ang how many municipalities ba to nga under before marag ni go they went for ano katong sa atong ARMM nga kuan. Actually, ang target gid Ma'am Lor katong mga katawhan gikan sa 6 towns, which is actually katong kabahin sa katong core territories of the katong Bangsamoro political entity. Tapos ang iya pong other so what are these towns? Salvador? We have Salvador, Lala, Kapatagan, Including Kapatagan? Ang Kapatagan nag-ano siya ma'am? No, do you mean ang katong 6 core territories? We have Munay, Pantar, Nulungan, Tangkal, Tagulwan. Okay. Oo. These are the 6 towns as indicated in the core territories. Pero katong sa clustering na ninyo? Sa clustering na, actually na ato'y gitawag nga 13 consultative exercises.
13 siya nga kuan. So meaning to say na ay mga like kunyari Nunungan is counted as one, Lalaan Salvador is counted as one. We have Tubod, we have Kapatagan, we have Tangkal, we have Pantar. We have also kasi na appeal man pod ang ang natutukan atong schedule which is December 4 to 7 is Lanao del Norte. Pero may kabahin dun sa atong schedule which is done actually simultaneously ang part ng Lanao del Sur. Labi na katong may kalambigitan sa hisgutanan ni ini. So, sa inyong hisgutan, what particular unsa gyud ang inyong hisgutan yun nga at least makapagawas po sa ilahang mga huna-huna ang mga participants. Basically, kung atong balikan ang consultation process which is really katong actual experience na una is ang katong pagpanawag sa mga representative of leaders. One thing because kay mo ni ang angay madunggan. Mutong napagawas sa ilaha ang ilang mga huna-huna. Unsa man ang huna-huna nila gyud sa Bangsamoro Basic Law. And nagkadaiya kini Ma'am Lor kay like mga leader gikan sa simbahan, sa katilingban, sa nagkadaiyang institution. So makit-an gid nimo ba nga naapoy may una, abi man namo nga implementar na ni o wala na ni nagkuan. So daghan ang mga nuances, daghan ang mga sayop gali na nakorher nga abi man nila nga wala na sila option o wala na sila mamahimong appeal ni ini or decision. So mutupod na isa ka kahigayunan pud to siya na pagpasabot Ma'am Lori og sa mga kagalaan nato sa kahanginan nga moto ang pagpasabot kung unsa ang Bangsamoro Basic Law asa na ta na level sa proseso sa kaning gitawag nato na peace talks or negotiation sa GPH o sa MILF. So kani ang pakiglambigit bilang mga civil service civil society organization na aktibo ning naglihok. Gani among na nga dili lang manigid siya trabaho sa CSOs. In fact, motong giklaro pud namo sa mga barangay officials and municipal leaders gyud na this is our work because peace is our concern. So yun. So napadayag to ilang una unsang ilang unsay mga tema kay na sa part sa atong consultation is ang pag-create man og agenda sa angay hisgutan kasi that's why it's an open space technology and consultative ang process gikan gyud sa katawan ng huna-huna. So ang trabaho gid namo adto ang pagpasayon, ang pag-facilitate ni ini para matagaan sila opportunity to speak out. Okay, kuan lang no, lakbitan nato it's all about framework agreement on the Bangsamoro. Correct. So unsa man gid ni siya? So it says here na ako ko di good dire. It's all about the framework agreement outlines the general features of the political settlement between the Philippine government kata atong gitawag nato nga GPH and the Moro Islamic Liberation Front MILF. So kani siya, it defines the structure and powers of the Bangsamoro entity that will replace the ARMM, no, Autonomous Region in Muslim Mindanao. It also sets the principles, processes, and mechanisms for the transition until the regular election in 2016 for the new Bangsamoro Autonomous Political Entity. So the agreement paves the way forward to the just resolution of the historical divide between the government and the Bangsamoro. So, diri ang significance, lakbitan ng gihapon namo, unsa ba gyud, why is there a need for a framework agreement? Unya dayon ato dayon hisgutan ang katong mga consultation results nga ilang gipagayon ni Miss Jan o ni Miss Jenny. No, what is its significance sa kaning framework agreement? So the framework agreement puts together the points of consensus achieved in the series of talks between the GPH, katong Philippine government, and the MILF that took off with the forging of the ceasefire agreement in 1997. It elaborates on the nature of the political entity that will replace the ARMM. So this new entity shall be called the Bangsamoro. So the document also charts the roadmap or the steps, roadmap or the steps and mechanisms
for the transition leading to the creation of the Bangsamoro. Klaro? So the roadmap can aptly be described as an inclusive and people-driven process. So mo ug ngayon tag people-driven, doon na nagipahigayon ng mga konsultasyon unsay gusto nila, no? So ang konsultasyon actually gi-classify kini sa mga tema nga diin it talks about territory, ang gobyerno, edukasyon, security, natural resources, economy, justice system, election system, basic rights for women, no? Ang atong mga youth mo nang represented sila sa labor nga sector og indigenous peoples. So mana siya. So unsa ka nga mga issues and concerns Miss Jan ang napagawas no base sa inyong konsultasyon sa mga katawan. Okay. So kung sa tanan man na nakadungog niya, daghan naman kaayo ang actually mga daghan na ginasulpot na mga issues and concerns. Pero kabahin doon sa consolidated data which is actually initial result sa people's consultation na gipahigayon, kabahin nini ang paghisgot sa katong unsa man ang mga pamalaod sa mga nasa loob ng Bangsamoro entity nga pwede i-implementar kung makasala. So kabahin ni ini ang katong pagpangawat, ang kanang pagpamatay, ang kanang pagkuan og mga ginadli or mga illegal lugar na mga activities like of course yung pag-push of drugs which is actually common dili naman nato ika-deny no kay this is actually foregoing na mga activities and initiatives around with those who made illegal activities. Kabahin ani ang kanang hisgutanan sa Rido. So, may mga hisgutanan unsaon man ni nato kung sa So sila mismo from their own pagawas gid nila. And even katong hisgutanan na paano man nato i-reconcile ang away between MILF and MNLF which we know for the fact it's media nationwide na naay kuan gyud na adjoy panagbangi which affected really kitang mga civilians no walay hisgutanan sa reliyon kultura niya na apektado tanan no so mga so nanggawas na siya ma'am kanang unsaon man na siya kanang persistent kaayo nga kuan pangitabo kabahin sa Rido. How is it to be addressed on? How is it to be responded? Ang of course ang atong governance on our environment, ang hustisya kabahin ni ini. Like of course in our GPH structure we have the DENR pero how is that in the Bangsamoro entity? How is it to be addressed on? So dagan na siya militarization sa communities. Paano nimo mahibaw-an na kini pwersa sa panggamhanan sa Bangsamoro o unsay kalambigitan sa pwersa pod sa atong Philippine government. Ang hisgutanan sa autonomy, like autonomy area kay kung magid na ang kung maanuhan nimo ang katong issue ma'am Lor sa MOA AD gani. Permi man gid territory, permi man gid like areas of concern, like areas of where we are kay labi na kay dako kay reaction adto sa mga iliganos kay hisgutanan like unsay may tabo sa rugungon, unsay may tabo sa so nanay pag siak kung asay parte para sa ancestral domain. So kana naapoy unsaon pag-assure gani ang katang pag-practice sa reliyon sa kultura. In fact migawas sa mga katawan na kung ako lugar dili Muslim, how may I have to take part or not take part? Like unsa man ang akong buhaton makasala lugar ko kung ingon ni ana. So nay mga certain question on how they have to put themselves in place sa speaking of governance. Of course ang pinaka major concern is how the poverty should be addressed on, which we know for the fact like of course that's DSW thing in our kanang sa atong gobyerno karon, but in the Bangsamoro political entity how is it to be addressed? Like we know na daghan kaayo sa ilalim ng ARMM karon na daghan probinsya and even municipalities which actually part of the poorest municipalities in the whole country today. So then of course kabahin na siya sa Bangsamoro political entity like how do we address katong mga domineering na mga families?
like also in effect tried to have a political dynasty, which of course weaken also the small time kung ano mga settlers na di na lang motingog tungod kay mas gamhanan niya. How it has to be addressed on pag-improve sa madrasa education system. We know that we have also we advance also indigenous people's educational system, but among Muslim communities is importante po ang madrasa, like of course to teach their children on the basic of their own faith in. Ang mga tama ko, Miss Jan, ni abot ba na nahitabo ba nga usa sa mga issues nga nahisgutan o gipagawa sa mga participants ang katong kwarta nga gigahin sa ERMM unya ug asa bagud na padulong nga tubagis katawhan? Niabot ba ka nga punto? Yes, pero naghisgot na siya of transparency and accountability. Okay, so like paano man ang governance on management on our financial parang budget, for example. Nigawas na siya sa mga katawhan karon nga asa man karon kung kay tungod kay naghisgot na siya og katong basic needs, like how it has gisgot ta og kapobriyo na kung saan pag-alleviate ani sa kahimtang sa katawan. Yes, nagahisgot siya. How is it into transparency and accountability? Dili gid malalis gid, Ma'am Lor, nga nay gid may mga reservations. Naman gid mga pagduha-duha because it has not been tried. Wala pa man gud taan na punto. Of course there's ARMM. Yeah. Pero karon da sa bag-o lugar ka nang gitawag as it name itself Bangsamoro, as the Moro Nation. So unsa dayon siya, unsa man mo din tong didto na din mo gawas, unsa may kalahian ani sa ARMM. We know for the fact how ARMM actually has been governed, has been tried to bring about people's concern. We know that. So ang karon lugar unsa man ang kalainan niini, so there was this assurance katong imong gisgutan kabahin sa framework, which oo nga gambalay nga siya to set certain direction para sa pagplano, paghisgot o pagpanday niini para mapahimot ang gid ng haom or fitting governance or appropriate governance to the people. Okay, so sa imong gipagawas nga mga issues and concerns, unsa kay mga recommendations nga sa kibali marag sa inyong nga side or gikan basad gihapon sa ilang mga rekomendasyon? Actually, because it's a people's consultation, so may mga recommendation from the people. Okay. So, like how to enshrine this one into a basic law in terms of addressing educational system for Bangsamoro. How to integrate and probably enhance laws that would address also concerns on katong makasala, like of course kanang policing, like the concern of policing, institutionalizing the citizenship, like participation of people in terms of kanang paggamit sa pre and prior consent, kanang pagpananghid labi na sa hisgutan ng kulturanhon. Apil ni ana kay di ba we know sa mga lumad kay klaro man kay na dito sa ilang IPRA law kana apil with the Bangsamoro na pwede pud kaya na para naay pagrespeto sa kultura ng katilingban, labi na sa pag-practice sa ilang mga cultural beliefs. Of course ang kusugid kay sa ngatanan ani kanang pag-abolish kanang political dynasty, which really have been affecting Bangsamoro communities, kanang pagplastar sa mga budget, then unsa man ang katong gitawag na to structure of accountability, like unsa man ang mga guidelines to it, which is kabahin na siya sa so naghisgot siya og pamalaod kay hisgutanan man ni siya sa Bangsamoro basic law, unsa ang pagpahaom ana didto na mamahimo siyang legal balaod na sulundon sa tanan, dili lang sa katong nasa katas. Apil ba sa inyong rekomendasyon gikan sa katawhan sa mga partisipante, and it's all about disarming katong mga paggamit sa mga armas? Yeah, right. Usa ka na sa makapa-create og kahadlok sa mga katawhan? Okay. Na apil ba ka na sa rekomendasyon? Like of course yung
part of the issues I've been talking katong sa militarization of communities, Oo. no, katubang like hisgutanan sa MILF law enforcement operations, AFP troops getting interested in the outcomes of local conflicts, na. So naay recommendation like pwede ba ang MILF rein in its forces, like of course deal with command structures, make them accountable for action of units. So mo to isa sa mga recommendations. The MILF to disarm. Klaro na, it's coming from the voice of the people. Okay. Like former combatants should be given livelihood projects, which is naman na katang reintegration, no? Oo. Kanang pero Na- katong yung tinuod kay usahay man lang kay hisgutanan lang man ba lang man verbal, pero giklaro sa mga katawhan unta katong yung tinuod nga pag kanang ano gid ba pagpahimutang ni ini na katog yung mga real combatants should be given the re-entry and reintegrating in the community, providing them the opportunities also to live again. So When you say tinuod, na-prove na yun nga katong uban nga naka-avail, it's not well, basically ang katawan nang nag-ingon nga ang uban ni ini di backup, no? Ang uban ni ini istorya lang. Ang uban ni ini nasa papel lang. Okay. So gikan sa katawan. So kung moingon karon na tinuod ba kani, ang katawan ang maghusga ni ana kay gikan sa ilang mga hunahuna ug sa ilang mga kasilatian. Okay, sa mga partisipante nga involved, for our mga political leaders, appeal ba sab sila or it's a separate consultation? No, they're part Appeal of sila? the entire group. As in everybody is mixed into one, like as one. For example, sa amoa kabahin mi ana, like we numbered more than 40 heads talking about all these things. Tumauna-una sa Bangsamoro Basic Law and issues concerning it. Like apilang vice mayor, apilang membro sa Sangguniang Bayan, we know that they are legislators in the municipal level. So nagpagawas mo sab sila? Yes! Sa ilang And very mga strongly. pagbati? Very strongly. Oh. Magpagawa sa mga gibati, sa kahadlok, o kanang mga pagduda niini. Even us, kanang, like, even if kami nag-facilitate, we don't own the entire expertise of this one, no? Pero even sila, by themselves, katong mga nasa higher positions na in the municipal level, makitang gid mo nga, di man gali sila halos marehistro sa atong attendance kay mahadlok sila that they could be Ma-identify. they could be called upon, diba, ma-identify mismo na kay abi man gud ni nila nga this is a signature campaign nga once they sign, like they adhere to it. Oo. Dili wala pay dili So ang una mga political na pod. yes kay Pag sa sunod dili na kamubuta ani kay kuan man doon well, siya. basin pero wala ko andi at mga proven yet, pero makita nimo ba nga naagid na yung mga reservations but until such time nga nahuman na mo half day of the process, we're able to get their trust. And this is very essential in the process, trust from the people. Okay, nag-mention ta about issues and concerns, mga recommendations from the people itself, no? Gikan din sa ila ha. So, what then? After this, unsa naman din hitabo? If you remember, Ma'am Laura, after a week doon sa atong consultation, was it December 11 dyan, no? Actually, December 10, there was a good process na gibuhat sa mga of course sa LPP, sa Lanao Peace Partners, katong storytelling of our experience in the communities in December 10. December 11 was the turnover of initial results to the Bangsamoro Transition Commission. Okay. And because this is partnership with the BTC, as they agreed upon that they have to listen with people. So yun yung it did happen. So naay murag ceremonial and it's a great testimony doon sa ato ang pagpadawat o motong pagpadangat mismo sa resulta, sa initial results mismo. So, mga higala, doon naman tayo kaning sa second half na to, second portion, doon naman po tayo importante kayo nga hisgutan. It's all about kaning atong uplan paalala from the Bureau of Fire Protection. So
Maayo kayo ang atong naisgutan karon kay it's about katong public consultation sa grassroots level gyud nga ipigayon sa atong mga sa civil society groups unya. So kani gi-endorse sa Manila sa katong sa transition Yeah, Bangsamoro Commission, Transition Commission. So after this, I think we have talked about katong pirmiro ninyong pagkuan diri, pag-guest nga there would be pila to ka series of consultations nga mahitabo. Actually, about 13 consultative exercises. Okay. And the actual. Actually, it was is parang plano 11 or 11. Mm-mm. Pero then 13 it came to be kay nana then gi restructure in terms na dapat kini siya one consultative. So there would be no more consultation sa inyong gipahigayon. That would be the first and last or another set of ano na po? Apart doon sa lang gisgutan yung how to forward, no? I think there will be. And part of the actions to be taken, which is ang katong mga gi-consult gid namo, like people in the church and leaders sa mga munisipyo, nag-ingon gid sila nga amo ning buhaton kung inani di ang certain objective. What was good about it kay nag-raise siya og consciousness among people, like Social Action Center of the Parish of Lala able to come up like amo pong konsultahon ang among mga parishioners, because we know that there are also many reactions from the Catholics. We know that. So, ang ano din niya, kinahanglan mo sila ipasabot ni ini. Rather than to arouse mga reactions nga walay basis of proper information. So, ang katawhan sa simbahan, sa munisipyo nag-ingon, ay amo ning ipaabot nga sakto ang impormasyon na among ipadayag ngadto sa katilingban o sa katawhan mismo. Okay, so mayo kay atong naisgutan karon, it's all about katong mga issues and concerns o mga rekomendasyon gikan gid usbon ako gikan gid sa mga katawan, sa mga partisipante sektoral nga pamaagi kay represented tanan, no? We have from the youth, sa women, Yeah. lain-lain nga mga grupo unya. Dili lang kay usab ang atong mga political leaders dito mismo sa area, sa mga munisipyo, kay it's gi-cluster man kini. So nagpagawas usab sila sa ilang gibati, sa ilang mga issues, no? Sa mismo ang ilang gihatag nga recommendations. So siguro by next year basin puhon matagaan gyapon tag oras diri atong gyapon kining hisgutan, Miss Jan, and then can we have the final statement ato lang sigurong pasabot sa mga listeners karon mismo ako po nalamdagan pud ko, no, kay it's all about katong mga issues nga napagawas mismo gipangbati sa mga katawan. Yes. So can we have your Okay. final statement? Akong dakong pasalamat actually sa mga tao na nailang bigit actually pa doon sa People's Consultation, particularly ang Lanao Peace Partners, which actually managed by the GIZ and the Civil Peace Service. So motong na-appeal me, like I'm one of the 30 organizations representing into that individual volunteering activities in terms of conducting and facilitating the consultations. Blessed kaayo ko in the sense, kauban ng akong team Lala Salvador, ani nga, na-appeal me, naka-appeal me, nakapadayag me, naka-serbisyo me, ni ini. Tungod kay kami pod mismo, it's a mutual learning process good on our part to keep us more informed, to keep us more, katong gitawag nato active para sa kining gitawag nga peace processes na do ang atong gilangkuban karon is Lanao Norte or partly Lanao del Sur, pero naay dakong pagpahigayon ani na hopefully tibuok Mindanao, and people should be consulted, and it has to be consulted, and not just being consulted but being heard of. Kailangan paminawon jud ang katawhan. So mo lang pud na akong hangyo pud sa labi na sa mga katawhan na naminaw karon nga I hope dili lang ta mag-react sa inani nga issue nga walay basis, dili siya nakabase sa proper information or the right information. You have to read, you have to listen, you have to seek for very good information before we have to make our reactions.
So magiging proactive lang ta sa tanan mga issues nga gagawas kabahin ni ini, labi na kay sensitibo kay ini na mga Yes, butang kay oo. may kalambigitan sa atong partisipasyon diya sa atong teritoryo, kabahin ni ini unsa man ang atong pwedeng makuha o madawdaw ni ini nga bilang parte sa iliganon sa lanaw nga area. And I just hope nga ang mga katawhan na naminaw karon padayon sa pagpaminaw at padayon sa pagtuon kabahin sa mga isyong hisgutanan sa Bangsamoro Basic Law. Okay. So, magpasalamat po di ay ko kang Ryan Rosauro, ang atong Peace Partnership Outreach Coordinator sa ZIC CPS Lanao Peace Partnership. Of course, kang Bobby Quijano, Acting Managing Director sa Pailik Development Foundation Correct. Incorporated, nga siya sa Banghid sa Secretariat, no? Iligan City and Lanao del Norte Public Consultations. Of course, kang Giovanni, Professor Giovanni Caballero, atong officer in charge sa MSUIIT Institute for Peace and Development in Mindanao, Yes, IPDM. Of course, kang nanit, no? Salvador Antiquez, sa EcoWeb. Executive Director sa EcoWeb, Ecosystems Work for Essential Benefits. Thank you kaayo sa inyo, ha? Pasalamatan po siguro nato, Ma'am Lord, po si Sir Franklin Quijano. Yes, Labi na siya gid ang among mentor in the open space technology. This kind of technology in terms of consultation being employed with dako gid kaayo siya og tabang for people to calm down, for people to be more open, for people to be more participative. And thank you, salamat kayo. And also with Jay Shri. Jay Shri of GIZ. Jay Shri really worked hard and really allowing us to be part of this. And thank you so much. Balik na ba siya Pilipinas? Dapat na bakasyon? Murag bakasyon pa Okay. siguro. So, daghang salamat sa atong bisita karon, si Miss Jana Dacubor, ang atong Regional Coordinator sa Bishops Ulama Conference Youth Desk, Mindanao Tripartite Youth Care, ug usab si Miss Jenny Magdua, atong documentor sa Cluster 8, Lalaan, Yeah. Salvador. Yeah. Advance Happy New Year. Yeah. And hopefully mabalik ang atong Have a peaceful New Year, everyone. Ma'am Lord. Salamat kaayo. More power. Sige. More power. Thank you. So, sa ikaduhang bahin atong atong mahinong bisita karon ang atong gikan sa Bureau of Fire Protection diin atong paghisgutan unsay mga preparasyon kay sa atong nahibaw-an ang mga katawhan do kaning kuan jud excited to welcome 2014 ug gani doon na siguro iban nagprepara sa ilang mga pabuto, but ato lang pud sigurong i-encourage ang atong awhagon ang atong mga kahigalaan, no, mga katawhan nga kung pwede di na lang siguro tanang mga paputok dinhi lantas mga kaning turutot. So we have with us this morning ang atong buutan nga City Fire Marshal sa Bureau of Fire Protection, BFP, si Senior Inspector Romel Villafuerte. Sir, good morning ug advance Happy New Year. Likewise, Ma'am Lori, good morning og sa tanang suking tigpaminaw sa DXIC. Okay, sa among paghisgot kani atong miaging adlaw, you have your kaning information drive kumpanya. It's all about Uplan paalala maglisod ko sa Tagalog. Uplan paalala, no, reminder for the public unsay maayong buhaton. Okay, sir, what is this all about? Actually, the Bureau of Fire Protection nationwide is implementing this Oplan Paalala 2013. This focuses on kaning more on kaning fire safety awareness sa mga katawhan. Oo. Labi na karong Yuletide season kay rampant mo kayo ang paggamit sa mga firecrackers o mga pyrotechnic materials. Now, we are directed to intensify the conduct of information drive, no, nag-conduct ng mga lectures sa mga big establishments and sa mga schools, and of course nag-distribute ng mga flyers and leaflets containing vital information regarding the things to do in case of in order to prevent the occurrence of destructive fire sa karon nga holiday season. And of course natagi ginahimo nga
kuan kaning fire truck visibility sa mga fire-prone areas. The same time during the conduct of fire truck visibility, gari ko rin dapat naay mga kwerpo sa bumbero na to nga naghatag og mga reminders sa angay buhaton para malikayan ang sunog. Now, giato pong gi-intensify ang conduct of fire safety inspection sa mga establishments ug nagkandak po tag pre-fire planning sa mga barangays. Labi na gyud dito sa mga fire-prone barangays kay kasagaran manggod Like, unsa nga mga area, sir? Mga barangays? along the coastal barangays kay diha gyud kasagaran ang mahitabo ang sunog kay rampant ang paggamit diha og mga firecrackers. Labi na kanang mga quites kay di mo gyud nila makontrol niya ang atong mga residential buildings diha. Labi na ilang mga atop mitog lipa. So munang prone kay sila sa sunog, munang ang atong uplan karon concentrated gyud sa mga fire-prone areas. Ug mapasalamat dihay ta mga higala nga sa atong hinumduman miaging tuig or 2 years ago nga dunay nahitabo December to dinha sa Saray ba to ang nahitabo nga sunog. So nagpasalamat ta nga wala gyud nahitabo nga sunog karong Yes, we are lucky that tungod sa tuang sa inyong fire prevention pang- campaign so far wala gyud nahitabo nga sunog sa since atong December until karong adlaw. So kaning ang inyong pagpahigayon sa maong kaning rekorida at gatuyok mo tibok syudad unya nakita po nato nga dito sa ato ang Freedom Park or City Public Plaza naa dito ang display no Yes, sa atong mga namaligya og mga kaning Firecrackers. firecrackers. Ang LGU may nag-decide for Okay. nga dito ang area atong pitsa 22, 23 ug 24. So part sa atong uplan pod nga mag deploy og fire truck sa mga display areas sa mga firecrackers. Now during that time katong nag-display sila atong gi-utilize sa atong mga fire safety inspectors dito mismo sa maong display area sa pag check no kung naay mga tao nga namalit nga nagdalag mga naggamit og nagsigarilyo or naglight og mga bisag unsa nga mga butang kay kana siya under sa fire code prohibited acts na sila. So isa po na no nga mo'y mahinungdan nga mahitabo ang sunog. So gina-enforce ko na itong fire code dito and then So doon na gyud mo bitaw dito nga mga kada booth nakita nato kay nakamonitor masad ko dito nga dunay no smoking og no testing. yeah, requirement siya under the law nga katong nag-adventure na nga business, requirement gyud sila nga mag-secure sila, magbutang sila no smoking sign and then katong magkuan sila balde nga nay tubig, then balas and then ang katupod nga areas gibutangan natong mga daghang kay nga fire extinguishers and then sa daing in transport na po no smoking signs sa mga bahing public kay para ma-inform sila and then mo lagi to atong mga inspector gi-monitor kay og naay tawo nga nanigarilyo asyuhan nag-isuhan natong notice kay ma-penalize man sila amounting to 4,000 sa good to know nga wala pa yung mga tao nga ato nakuan kay tungod atong nahalok sila no nga ma-penalize. Unya sir na-appreciate po dako kay ako naka-witness jud ko nga usa sa gihimo po sa inyong mga fire safety inspectors katong business permit man siguro nga katong of legal age ba ang dito nga gabantay. Kaya nakita man gud na ako dito siguro mo po to ang nakitaan sa atong mga inspectors fire safety inspectors nga bata kaayo tong nagbantay dito. So ako mismo nakapangutana usa ba na sa inyohang apila sa inyohang kaning monitoring sir sa kay kaning kailangan of legal age gyud ang gabantay dito. Yes, tinod ka na no, ang requirement gyud siya supposed to be ang kanang mga namaligya gyud mismo mo undergo siya training. I believe that was last November na gipagahigayon nga seminar together with the PNP, the Bureau of Fire Protection and katong sa PICOBA. Gi-invite ang tanang mga dealers or katong nag-business anang maligya no para sa seminar. Kato sila katura po'y allowed nga maligya no and we see to it nga katong mamaligya gyud dili gyud underage na gyud sa technical know-how kung unsay ang gibaligya ug unsay buhaton in the event kung may tabo nga sunog.
And not only ang mamaligya but even the public nga mamamalit, bawal gyud nga mamalit sila nga katong mga underage. So amo gyud nang gi-monitor ito. Kung nay bata amo gyud nang gibawo, amo gyud gibadlong nga dili mo pwede mo palit. Dapat na agyoy hamtong nga Mismo ang mamalitay. yeah, tinuod na mamalitay di gyud sila pwede mo palit kung Nga, underage. suguran Yeah. lang tong mga bata, Dili underage. pwede. Oh, Dapat okay. hamtong na nga nagi knowledge pud unsa ang gipalit. So nakita na nga mga bata kaso lang wala to makuha kay ni dagan man. Mm-mm. Pero naningkamot mi nga mahitabo gyud nga dili gyud mga mamalitay mga bata. Ato gyud nang gi-instill sa mind sa namaligya o sa viewing sa mga public every time magkandak tag rekorida nga bawal ang mga minors nga magpalit og mga firecrackers including ang pagpapabuto. So, I think this is the first time nga naagid mo secluded area nga diin dito ang mga katawan makapalit. Kay dito nakita nato nga sa imong giingon nag-undergo gyud sila seminar unya mismo gani ang mga mamaligya ay dili underage ug ang mamalitay po dili po underage, no, ug legal age gyud nga katong gi-require nato sa Yeah. fire code, no, of the Philippines. So first time mo sa sila tabo? Actually dugay na but Kanang pag-establish usab sa gyud ka area, area. Oo. this is the first First time. time Oo. under the new administration. Mm-mm. Kay nakita man gud to sa una nga actually bawal man gud. Bisag asa lang Yeah. sidewalk. Actually, on ato lang 22, 23, 24 but this coming 30, 31 mubalik na pud sila sa ilahang old nga Ugma. yeah, Starting sa, tomorrow. sa ilahang mga old display areas before. Pero ang atong kwerpo sa Kabumwira the same lang gyapon ang buhaton, magbutang gyapon tag stand deploy gyapon tag fire truck and then implement lang gyapon natong fire code. Mabalik sila dito sa Yeah, kay according sa public plaza? no. Dito na sa area. Oo. Oh, But of course, libot pasabot nga wala na sila compliance lugar. Of course, ikuan gyapon ang fire safety and then only those individuals nga naay mga permit ang allowed nga mo display dito sa ilang old nga kuan specify man dito sa ilang permit kung asa sila. Now during sa tong inspection dito, if ever we found out nga naay mga nag-display dito wala permit, of course in coordination sa PNP atong i-confiscate ang mga firecrackers. Okay. So, unsa pud ka ang response sa atong katong mga vendors, sir, sa inyong gipahigayon nga kaning para man gid siya for safety. sa tanan. Safety man gid ni sa tanan. So, there were mga kuan kanang mga nila pa mga violent nga reactions nga Yeah. ngano adon mo dito atong plaza nga wala malit dito, Yeah, that no. is true. Oo. Actually, daghang kay na dismaya katong Mm-mm. maligya kay dako daw ilang puhunan and then Mm-mm. turn out nga gamay ra ilang return. Now, Mm-mm. amo silang giingnan nga karon dapat mag-start na mo inani kay time will come. Kami sa Bureau of Fire Protection in coordination with the PNP mukuan gud mi sa City Council to crop up with a law or an ordinance para mo strengthen pa gyud ang atong enforcement sa balaod, particularly paggamit og display ng mga firecrackers. Mabutang time so magananan na mo karon kay eventually mahitabo gyud nga usa na lang gyud area atong display areas soon to be determined sa LGU and together with us og sa PNP. Now karon kitagaan lang sila kuan gamay. Murag under observation pa ni karon. Nag-react sila because mawala pero mo lagi na ang buying public pod kung nalagi kuan mutultol man gyud na. Oo. Mo na mag-emphasize sila mutultol na karon na nabaguhanan sila kay because previously ang mga buying public Bisag-asa. nag-asa man. Oo. But eventually time will come anad ra. May mong gi-emphasize sila. Kung pwede gani if other cities had made it nga kaning wala gyud paputok, no, like siguro to mention ang Davao ikapila na nila katuig nga turutot ra gyud ang ilang Pwede. gagamiton. Kung pwede ka siguro ang City of Iligan makahimo sab ni ani nga pamaagi sa pag-celebrate sa New Year nga wala gyud mabiktima Yeah, aning tinod. paputok, no. Depende na lang na sa kuan sa amuhang ordinance kung ang council together with us ug sa mga concerned agencies decide nga bawalon gid diri sa Iligan City, why not? Mahitabo na siya. Posible na mahitabo. And then I believe ang mga publiko mo cooperate pod kay for the safety of the general public man siya dili lang masasakataw. Do traditionally mo na magyud pero we have to admit the fact nga dapat
ato gyud isiguro ang safety sa tanan. Maghisgot daw ta aning unsa ni siya sir nga kasagaran mo gabahaton gagamiton sa mga bata piccolo. Yeah, mga bawal piccolo. Unsa Actually, ang under RA 7183, no, mo na ibalaod sa firecrackers law, mo na siya upat ka klase ang mga pabuto, no. Class 1, Class 2, Class 3, Class 4. Ang Class 1 katong mga pabuto nga kung pabuto nimo pwede sa indoor, wala siya 1 meter dili makaharm sa tao. Ang Class 2 katong pabuto nimo indoor outdoor nga 5 meters distance dili makaharm sa tao gyapon ang safe distance niya. Ang Class 3 katong video distansya na 25 meters na gyud magpabuto 25 meters. And Class 4 katong yung only those technician katong bitong expert yun ang mapabuto ka na nakita na to ang mga fireworks display kanang medyo mahalo na siya muna sa Class 4. Now ang allowed nga pabuto ra gyud is not more than 1/3 of kaning spoon. Mura gyud na siya dapat ang content sa mga pabuto. Beyond that bawal na siya. So muna ito gi-check karon nga dapat ang pabuto dili gyud mo more than sa 1/3 sa kutsara, no, kay og more than na that is violation na siya. Okay, sa miagi nga pag-celebrar nato sa Pasko atong 25, doon na batay mga biktima usab nga say grabe ang inyong kumpanya bahin ani mga paputok unya naalang gyud gihapon na biktima. So far sa atong record wa tay na receive nga mga information or even sa atong pagresponde wala tay mga responde relating aning pagpagamit sa pabuto. Could to know nga wala gyud, no, wala rin nahitabo nga kwando nakaingon mi gyud nga grabe gyud ka epektibo ang among gibuhat nga kampanya. In fact daghantag na confiscate nga mga firecrackers, daghan kay ang kuan man gud sa Asa ba yun na sa padulong sir kana yung na confiscate? ato na siyang i-dispose properly. Pare sa una sa gimo i-dispose sa natin atong local properly. price coordinating council, no, through DTI. DTI katong mga substandards, mga Christmas lights, the same thing atong buhaton sa mga firecrackers. Ato na siya i-dispose just to kwan sa public nga we really mean business nga kumbaga dili lang kadula-dulang ang local government unit ug ang mga concerned agencies like PNP o BEP. So pila ba ka buok anang fire substation na to? Pila ba ka for Iligan City? We have nata sa kaning sa Dalipuga, na sa Santa Fe, Saray ug sa Buruon, and soon to be activated ang diri sa Maria Cristina, San Miguel og diri sa Tubod kay we already coordinated sa local government, I mean sa barangay councils nila nga to really establish og kaning dapit nga area kay ngano strategic mo sa area like sa Tubod. Distance na layo na kaysa sa tuang fire station like sa San Miguel na po dito ang daghang po kay mga dagkong establishment kay mo cater man sa Palao. And ang Maria Cristina nag-procure sila kaugalingon nga fire truck. Na sila kaugalingon nga fire truck, then ilang i-donate sa Bureau of Fire Protection. Now for Tubod and San Miguel na po tayo reserve fire truck kay for the information sa tanan ang local government unit nagpalit magyud og duha ka fire trucks, no. Karon sa bagong administrasyon? Before, but bago lang bago na and then according ni Mayor nga i-donate yun, no, under sa mga administrasyon i-donate yun nila muna nga soon to be ma-donate na muna mga fire truck nga ito ipang-deploy atong mga areas nga or mga barangays nga atong himon i-activate na to ang fire So station. for diha gyud sa inyong buhatan sir sa opisina pila gyud ang kanang serviceable gyud nga fire trucks? Tanan serviceable. We have 7 serviceable fire truck. Isa sa Santa Fe, isa sa Dalipuga, isa sa Yes, sa Buro. inyo gyud sir. Sa may Gagaron tulo. Muna Okay. first runner gyud nato. Tulo ka fire truck sa central nato. Nada sa poblasyon and sa mga kuan ay tagsa dito. So citywide 7 sa fire truck. Tanan all there is 7. Oo. Excluding mga friendly forces nato ha. Oo, Mga like, like sa Gaisano, kato sa Maria Cristina, sa Global and other mga Chinese chamber. natay mga force multiplier na in the event kung naisunog
when we raise na to alarm to threat alarm, mo responde na sila. So for me, mas confident kay ko karon kay grabe ang atong tie-up with the volunteer organization, mga fire brigade, kay mo responde gyud sa grabe sila support sa mga nako kay ko pasalamat sila. Of course atong local government unit nga naghatag yun na to continuous support. Sa ako nimong duman, sir, when was that? Kung sa tunga tuig nga naghisgot nga ang inyong buhatan, inyong office will be transferred to, mahitabo ba ka na gyapon? There is a possibility nga mahitabo na siya, but of course kay namugod siya sa area. Actually, to be honest, karang location sa to Central Fire Station karon dili ka na siya gitawag nga strategic. In the sense nga grabe kay ang traffic, do wapo siya nga place, pero tungod sa traffic like during office hours or during working days namugod sa bangko. So there are cases gyud nga ma-delay atong respond tungod sa traffic, no matter how hard ang pag-enforce nila sa traffic laws, but there are still violators no sa mga traffic regulations nga usay makahamper sa atong pagresponde. Now in the event kung ma-transfer ta dito, ang plan is dito dapit sa terminal. Dugan na sa nga plano Ano terminal, sir? dito Tamagi? dapit sa Tatambo. Dito sa Tambo. Usahon dito ang PNP ug kwan, but I'm sure medyo it will take time pa ma-realize na. Kung mahitabo mo galing dito, mo suggest gyud po ko sa local government unit nga within the heart of the city, particularly sa poblasyon, magbutang gyapon taog at least one unit kay naman diha agud ang center sa atong business, so at least makaresponde din immediately atong mga firefighters kung may mga sunog. Mahangyo ta kang Dudong Judy, kay can you extend, kay napo kitangutanan ni sir, it's all about your assessment Yep. for 2013, pila ka sunog hitabo sa atong dakbayan, and then how far have you gone with your campaign, advocacy nga kaning mga fire safety, especially sa schools or other establishments? Now regarding sa enforcement sa Balaod, sa campaign na to sa fire safety enforcement, actually to be honest, daghan na kayong mga big establishment na penalize na nato. Upay na gyud na penalize na to. And then siguro almost hapit na siguro mga 500,000 ato na penalize ang total amount nga atong nakuha nga penalty kay ang penalty man gud nato dagko kayo no. Na first offense 20 antud maabot sa 50,000. So daghan na ta na penalize nga 50,000. So really enforce what is nasa law. Say, ang ilahang mga penalty, mga siguro wala sila yung mga fire exit, is that Yeah, one? correct. Oh, One of the violation makita na to violations, kana yeah. yung walay mga fire fire exits, exits, oh. mga signages and mga other fire safety requirements. Now they are only once man kung makita na to nga procedure is this, mag-conduct tag inspection, and then pag abot sa mong establishment ug na violation ato na silang i-note, and then tagaan na to silang notice, and kaya sa notice 15 days lang ilang compliance. Ina na restriktong Balaod. Now ug dili nila ma-comply within 15 days, a re-inspection will be conducted again, and kung wala gi compliance, automatically ma-penalize na per violation na sa corresponding penalty, minimum and maximum. I-add on na sila kung daghan kang ilang violation, i-add on ang first penalty nila, but not to exceed 50,000. So maabot og 50,000 dayon, and then kung mubayad sila, another notice will be issued. So 15 days na po, og di na po sila ka-comply, another penalty na po, di maximum na po, it's 50,000 na po. So mubayad sila, doesn't mean nga ma-absolve na ang compliance sa requirement. So ilagay i-comply na, tagaan na po sila 15 days. So dili gyud sila gyapon mo kuan, isuhan na po na to sila og kaning abatement order. Now kung dili gyud sila mo-comply, i-employ na to ang all corrective measure. One of it is kaning kanang pag sira sa mga building, and ipa-stop na to or cancellation sa ilang mga business permit. So far wala pa naabot na nga point because ang mga owners hadlok man. So once ma-penalize na sila, bayad sila, ila din i-comply. Okay. So, sa kana siya bahin sa mga establishments now, Sa sunog, sa sunog sa record atong ang pinakadako gyud nga sunog atong na-respondihan. for 2013. Oh, yap, kato sa Granex. Yeah. Kato yung pinakadako rin na millions of pesos ang property damage ato.
But the good thing is wala may casualty and then one establishment lang, and so wala yung mga displaced person. So the rest, ang mga record na to minor lang, nilingon ang pinakadako katong sa Saray po nga during sa sunog po sa Kanaway, I mean sunog sa Granex, nakarespondi mi sa Kanaway og sunog po duha. Well, nag-operate sa Granex na sunog po dito sa Kanaway, mga pulo ka balay. Mura to medyo dako-dako. The rest mga minor lang siya, mga minor mga incident tag sa kabalay na tungod na sa ato ang pagpaningkamod lagi sa pag-educate yun sa mga katawhan. Labi na gyud ang mga problem areas mo gyud na naka-concentrate. I'd like to kaning i-erase down ako ni sa imo, sir. Bahin aning mga old house bitaw nga makita nato nga murag usan lang siguro kadagkot sa posporo, murag delikado na gyud kaayo. Unsa inyong approach ana sa mga especially sa tag-iya bakas balay or sa building need kinahanglan gyud siya, kailangan ba ka i-repair or unsa ba maagi ana, do you have to contact sa mga opisyali sa barangay pag-remind sa Yan owner? ay procedure. Ito maagi na Actually, yan. one time naka-attend ko session, no, I was reminding the council kung if we have fire zone on ordinance declaring fire zone nga areas, labi na diri sa heart of the city, kay honestly sa tanaw to karon daghang kay mga structures made of light materials constructed before way back 1940s. So kanang fire zone or zoning ordinance, I believe existing na siya, wala lang pa siguro makita. Dapat namagod diha ang areas wherein dili allowed mag-construct og mga I mean kanang imong giingon nga mga buildings nga made of light materials, and those katong mga existing buildings nga naa diha ihimo siguro ipa-demolish. So I don't know wa pa na mo ang suggestion sa council i-revisit lang daw na in the event kung nakita nato nga ang degree of hazard sa mga building is taas kayo kay made of light materials. Sa procedure is ang atong buhatan, we are just concerned of the fire safety. So amo na siyang i-recommend, ipaagi na mo sa building officials kung sa pud ang ilahang kaning namo gyud sa building code naman po certain provision po dito sa pagdila ng mga inana. Ato fire safety ra to gikuan, but we don't have the power to demolish. But we can recommend sa mga concerned authorities like sa local government unit nga ipa-quad yun na siya, pa-demolish, ipaguba kay grabe ka hazard. But so far nakita na to diri pipila lang man nga mga kuan, and then mula gina ang maglisod po kay mi og kanang kuan gyud kung unsa gyud ang ordinance regarding sa zoning kay namaguda. So muna we are planning to revisit ang mga zoning ordinance para makita gyud, para ma-address na nga siya ang concern. Ako ning giris kay naamang ko nakita gid nako nga kinahanglan jud ang maong balay light materials niya karaan na jud kayo niya simba ko ang mga silingan. So siguro kana siya gipuy-an man gud siya, gipuy-an. So murag dili po ta kaingon nga mamahawa diha no asa ka Yung process mo pero kung kuan lang gyud kaning fire hazard sa delikado jud kayo. Delikado gyud niya. I hope nga makabisita niya mo dito sir kay murag delikado jud kayo siya nga lugar no nya ang mga silingan baluoy pud kayo mabiktima. Okay, so what about doon na patay mga mga hisgutanan alang sa of course daghan pa ang atong mga activities and accomplishments sa BEP daghan gyud no. Kaning karon umabot naman ang business one-stop shop no by January. So unsay naandan na mo sa una pertaining to the enforcement sa fire code, mo gyapon na mo pagabuhaton nga no permit shall be issued kung naagi mga violation ang mga establishment. Do ang intention sa business one-stop shop para di malangay ang processing silang application silang business permit renewal, but it doesn't mean nga ma-waive na ang mga requirements labi na sa fire safety nga ma-release ilang business permit. So there is a possibility nga ma-release, but during the kuan nato lugar sa verification inspection kung
wala gyapon nila gi-comply requirements, mao gyapon ang mambuhaton i-recommend na to sa local government unit for the cancellation sa ilang mga business permit. So magkuan mi karon, mag-double na pud ni sa mong effort kay very busy gid kay MBP karon sa ating kanang renewal sa tong business permit. Now tungod sa ato ang strict enforcement sa fire code, daghan-daghan na gyud ang na-collect na to no mga fire code fees. Now nagpasalamat mi nga dako kay ang fire code fees na collection na to, apil na to mga penalties, apil na to mga fire safety inspection fee, mga storage clearance fee. Kaya nga no, out of the 100% of the fire code fees collected by the local fire service kita diri sa Iligan, 20% of that ibalik diri sa Iligan. The 80% will be forwarded to sa National Treasury for the modernization of the Bureau of Fire Protection solely. Sa Bureau of Fire Protection na nakara 20% para sa Iligan na. So naningkamod yun mi nga amo yun gi pataas sa to collection kay dako bihang 20%. Yes. Millions of pesos ang makolek sa Bureau of Fire Protection sa fire code fees alone. So 20% of that, let's say 1 million, pila 20% na 200,000. Dako na kay nasa nga mga amount for the modernization for diri sa local fire service. Now, starting na to 2010 up to present, natay 20% nga fire code fees nga na return sa to wala pa mahatag ang pondo, niabot ng million kapin. So kato siya nga mga kuan na to yung mga programs kanang fire protection plans and budget nga gi-prepare na to, forwarded na sa DILG. Na dito ang mga procurement of mga equipment sa to. Kay kana siyang 20% under the fire code, gamito na lang siya para sa procurement of mga fire trucks, procurement of firefighting equipments, and then establishment of mga establish og mga fire substation, atong i-rehab ang atong fire hydrants. So naala dito na program na. So we are just waiting for the release sa mong pondo para ma-realize ang atong kuan. Munang kami nag-stick to gid kami sa enforcement karon sa fire code kay benefited man punta ang BIP, and of course for the general welfare po sa katawhan po sila. Okay, one last question, sir. About sa manpower, pila ka po katong mga firemen, and then ang ato mga gadgets, equip ba mo nga usahay makita nato nga murag kulang gyud no ang kaning mga kinahanglan gyud sa mga firemen nato, mga ilahang, how do we call it? Mga trousers, So, gears. how is it? So far, di maingon nga kulang kaya itong mga turnout gears, kanang gitawag nga personal protective gears, helmet, fire jacket, and fire boots. Do kulang siya gamay, but there is ang trust sa national government, I mean sa Bureau of Fire Protection sa national, is to equip all firefighter with katugyan turnout gears. Nakamulo na karon. Kuan maguna siya, CMI maguna siya, centrally managed items. Muna nga ang ato ang BIP 10 region na to dili ka procure national national ra. But karon ginahinay na ang mga fire hoses daghan na pod, si may gyapon na siya, daghan na po na deliver na to diri bay na. In terms of manpower, sa pagkakaroon medyo kaingon ko nga kulang kay ang ato ang strength is nara sa 45. So we're lucky na kay naatay mga firemen o apil na ano? wala Firemen lang yun, okay. And naay mga force multiplier na to, like kaning mga fire aids gikuan sa local government, but sad to say nga suspended na po nilang kuan karong effective January 1. So magka-problema na po ta, but okay ra gyapon sa mo kay katong mga fire aids nagmukan man gyapon sila, willing gyapon sa mo-render silang service voluntarily even wala sa sweldo. So maugmad gyapon ta sa siya sa atong firefighting force. Now ang requirement man god sa fire truck supposed to be is 14 ka personnel Sa usa ka fire truck? yeah mo na standard, but what we did ang gibuhat karon due to lack of personnel is 7 na lang. Now, one fireman for every 2,000 kuan. Sa population? Oh, 2,000 inhabitants, and then one fire truck for every 28,000 nga kuan. So, taas
kulang pa gyud kay ta, to be honest. But we are lucky enough kay grabe ang recruitment nato karon, no? Actually this coming January na po'y open na po nga slots para sa to ang recruitment nga 50. And daghan na karon ang nag-signify sa intention nga mo apply. So hopefully mandawat to sila kasi Iligan City kay asa sila nag-apply, pero ra man gyud sila pud ma-absorb. So mo-augment na po sila, and napaputo yung mga personnel nga ganda kong training doon sa International Training Institute nga mahuman na to sila, mabalik na po to sila, so madugang-dugang na po na to manpower dali. Okay, last thing gid ni Dodong gid. It's all about fire call. Kani bang mga usahay false alarm, mga unsay nga pamaagyan ni sa usahay mangod na I do not know kung binuang bala ka ng uban. Oo. Kani ano ba nga mga bala kanang mga prank calls kanang tawag nga binuang. Oo. Actually under the fire code that is prohibited act na siya. So katong na binuang, kung ma-determine na to nga siya kasuhan, pwede kasuhan, then pwede siya i-penalize. But so far, there is itong area, wala pa'y kuan. Mostly, kuan yun, tinuod yun siya. Now, every time we receive mga calls, no, namo ko uban mga claim mo sa uban nga dugay daw ako. Kana. I just want to remind sa tanang mga tao na minaw karon nga ang atong buhatan is an information-based agency. So meaning, dili ta ka responde kung walay information. So we really rely sa information. Kung na information maabot, of course we can assure them you nga within 2 minutes, pinakatuas ng 2 minutes, 1 minute dagan yun atong fire truck. Okay, we have our so-called response time nga ma-question po may kung dili din may maka-abot sa fire scene, no? Not unless kung na yung mga kakulian, but sa under sa kuan 7 minutes lang yun na siya ang pinaka-maximum nga response time, depende sa distance. Now ang amo lang pong ihawag sa tanan nga labi na kaning mga commuters or kanang mga sakyanan nga if ever nga mag-responde ang atuang fire trucks, so dapat give way good padaplen sila based on record. Kasagaran yun mo compete. Now lisod man kay nagod kay siyempre di man pud pwede nga to natong kuanan, so safety magyapon natong yapas ni. So atong yung paningkamuta nga mabuta sa fire safe and sound nga wala may tabo. Now we have our running card, no? Kung may tawag ang i-declare na first alarm, so there is Iligan, basta first alarm, 2 na ka unit magdagan. Okay. Kung 2 ka unit. Now, kung kay purpose to verify, pag on the way sila, during sa response nila, mag-size up naman na sila. Kaya tulong mga klase yung size up, pre-alarm size up, response size up, o program size up. Sa response sila, mag-size up na sila. Pag makita nila nga nanay, mga aso, mailan man na mo nga, sa yun na, erase na dayan second alarm. Pag second alarm, tanang unit sa Iligan City, BPO, mo respond na. So inana ang systematic ang approach na to basta na sunog-sunog. So di gyud angay mabalaka ang atong katawhan kay pina-implement yun na to ang running card system na to at the end. And then kung mudako yun, let's say moabot sa mga task force, dito mabalaka kay naay mga nearby cities, municipalities nga mo responde. Depending na lang na sa amo ang pag-raise na mo sa alarm. Kung yung general alarm like what had happened sa Granex, katus nga sunog general alarm. Pila ka units ang nabot. We have units from Usamis, Cagayan. So inana ang ka-systematic atong kwan, ang atong in terms of pag-responde. So, and also gyud sa problema I think sa inyo sa inyong mga side is kaning road right of way. yeah, correct. Kaning dili makapasok, dili makasulod ang fire truck kay apike kayo walay dalan. Yeah, Kung muna sana sa atong problema. intensify atong prepare planning. Sa mga barangays, tanang barangays lagi katong mga coastal, nag-prepare planning ta, nakapadayon na purposely to determine unsa ang accessibility sa atong fire trucks. And then pinoy na siya ma'am, daghang gyud kayong mga kawala agi sakto agyanan. So we really recommend to the barangay officials nga Sa sila zoning sila mismong kuan nga ilagyo kuan lagi mga fire lane, tawag na to na fire lane para accessible siya in the event of na yung mga emergencies like fire mo maging common. So ato na lang ginabuhat nagkapadayon na, and ang mga barangay official po supportive po sila, pero mo lagi na og sila pa dili magud basta-basta kay siyempre daghang mga things to consider, mga balaod. So but sa end sa Bureau of Fire Protection ato na siyang gi-remind nga dapat gyud na yung mga
kanang gitawag ni road right of way and fire lane para makasulod nato mga fire trucks. Oh yeah, kani sang kaning for Iligan City. Unsa ang pinaka high rise nga building nato diri? Ang pinakataas atong ang gikonsidera high rise actually kaning Maria Cristina. Oh. High rise na siya kang when we say high rise building 15 meters up. Mm. Ang pinaka from the ground floor up to the top most floor level niya 15 meters, that is high rise building. Kaning sa unsa ni? Ang kani sa Alemania, dili pa? Dili pa mo consider? Oh, Pila ba high rise naka na kay stories? more than 15. Oh, and then kaning diri dapit sa IIT kanang Iluna Tower. High rise Okay. yan. Now when we talk of high rise building, ano mga grabe na kaya ang mga requirements na sprinkler system na po na sila. So, do we have, ano? Ay, kanina naman meron sa kaning Marietta Tower, no, sa Quezon Avenue, kanang ang ubos gali Dunkin Donut. So, naay ang Marietta Tower building, naay gid siya sprinkler. Yup. Requirement na siya sa lumabas sa 15 meters up. Muna na siya na sprinkler system and other requirements nga labi na sa mga fire exit doors, mga fire escape stairs na agya po na siya. So, daghan gid I learned a lot good this morning, sir, no? Sa atong pag-istorya karon. So, one final statement, mga reminder siguro sa umaabot nga pagsaulog nato sa bagong tuig 2014, sir. Yes, para sa tanang naminaw, in behalf sa Bureau of Fire Protection of Iligan City, we are appealing sa inyo tanan nga kung mahimo likayan gyud nato ang paggamit aning mga pabuto karon kay mo gini kasagaran ang hinungdan sa sunog. Now kung mahimo magamit na lang tag mga turutot matud pa ni Ma'am Lori kay mura magyapon just one thing of kanang mura magyapon mag-celebrate Merry na magyapon sa Christmas na pabuto ang magamit lang tag turutot. And then ang magyawhag di lang karon nga nagsaulog to sa holiday season nga conscious kay ta sa Fire City dapat everyday Yes. ato gyud i-consider everyday as Fire Prevention Day. Di lang po nga during the month of March na wherein kita tanan nagselebrar sa Fire Fire Prevention. Prevention Month. So we gihawag naman tanan nga to be fire safety conscious every day. Okay. Salamat og may butang sa tanan. Okay, nabato na itong mga gala si Senior Inspector Romel Villaferte ng atong butan nga City Fire Marshal, Bureau of Fire Protection, o daghan gaytag na bawaan this morning, and I hope nga atog yung tamdan nga kaning walay mga panghitabo, no, sa atong pagsaulog sa 2014 Year of Wooden Horse ba? No, ang 2014. So nanghinaot ang peaceful unya kaning walay mga biktima sa paputok adto lang kita sa turutot. So advance happy new year ug sa ngalan sa akong partner sa Pikas Lawak si Dodong Judy, thank you for the time dong ha. Grabe kay extend sa time. So usab kang Mr. Ramil Kapambangan Imborong ang atong station manager sa RMN, Tatak RMN. Kini sa Lori Gabuli, nagpasalamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod 2014. Happy New Year to everyone. Inyong nabati ang DIA Action Line hangtod sa sunod Domingo sa samang tagnaw kasamang simbihanan DIA Action Line sa Philippine Information Agency. DIA Action Line. Ito ang DXIC 711 sa Iligan, numero 1. Tatak RMN. Jabo, bibigyan kita ng isang kahilingan. Gusto ko, kalusugan habang buhay. Ay, teka, masarap maging mayaman eh. Pero, importante ang kalusugan. Sumali ka na lang sa Yaman sa Kalusugan raffle promo ng Unilab. Sa bawat 50 pesos worth ng Unilab products tulad ng Biogesic at Neozep, pwedeng manalo ng 10,000 pesos sa monthly draw at 1 million pesos sa grand draw. Mayaman ka na, malusog ka pa. For
Phenylephrine, HCl chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neozep. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Promo runs from September 15, 2013 to January 15, 2014. See posters and finance for details. Per DOH FDA CDRR permit number 072, series of 2013. Unilag. Sa 4 pesos nga tambal sa ubo, maayo gyud ug epektibo. Meyer Cough, Meyer Cough, Meyer Cough, Meyer Cough. Basta Cup i Myra Cup. Tinuod nga maayo ang imong ubo sa presyo nga bubo kayo. Di kalidad ng paghimo, busa masaligan. Myra Cup, epektibong tambal sa imong ubo sa 4 pesos lang. Ambroxol is the generic name of Myra Cup. If symptoms persist, consult your doctor. Basta ganit barato, epektibong tambal sa ubo, mag-Myra Cup na. Myra Cup! Pag may diarrhea, ang hirap-hirap. Kaya ba't ka sa piso-pisong gamot? Ang loperamide na piso-piso, baka kulang